Maayong gabi sa tuwang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa tuwang daily dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. So igsuon ato ang sugdan ato ang Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge here, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Amen. So open your Bibles with me in Psalm 143. Psalm 143 mga kaigsuunan. Itong basahon ang 12 verses sa Psalm 143. The Bible says, "Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplication. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. And enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. For the enemy hath persecuted my soul. He hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me. My heart within me is desolate. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. I stretch forth my hand unto thee. My soul thirsted after thee, as a thirsty land. Hear me speedily, O Lord, my spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for thy name's sake. For thy righteousness' sake, bring my soul out of trouble. And of thy mercy, cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul. For I am thy servant." Let's pray. Father in heaven, thank you kayo Ginoo sa another opportunity nga imong gitugot, nga mong maangkon to listen sa imong pulong, to learn things from you, God. I pray nga imaming ligunon o imaming panalanginan amahan, that there will be more things that we will be learning from you and from your word. Tagaig kaalam ang imong ubos nga alagad Ginoo, gamita ang imong pulong Ginoo sa pagligon
ug sa paghatag kanamong mga panalangin. Salamat sa imong kaayo ug sa imong gugma. Sa ngalan ni Hesus, gipangayo namo kining tanan. Amen. Amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang tulumanon sa matag kagabion mga kaigsuonan, ang atong pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. Okay? So, ato ang salmo karon nga paghisgutan is Psalm of David, and it is the last of the 7 penitential psalms in the book of Psalm mga kaigsuonan. So it is the last, and walay klaro nga background event niini nga psalm. All we know it is a penitential psalm, and it is a psalm of David mga kaigsuonan. So ato makita ang passion ni David mga kaigsuonan, iyang paghangyo sa Ginoo, iyang passion sa Dios, ang nasa predicament na ay kalisod nga iyang ginatagbo aning panahon na, and he also have a plea, si hangyo sa ato ang Ginoo mga kaigsuonan. And most og ato makit-an nga ang usa ka penitential psalm na nay plea, hangyo sa Ginoo nga iyahang ginapangayo mga kaigsuonan. And I believe that we have all of us natay mga hangyo sa Ginoo, natay mga gitinguha nga atong madawat sa Dios mga kaigsuonan, and we are in the right track if we are asking something to God. Why? Because angay manggidpudtang mangayo sa Ginoo, kay muhatag man siya sa iyahang mga anak kung kita moduol kaniya. But now, let's first take a look sa passion ni David mga kaigsuonan. Tanawang iyang grabe nga passion sa iyahang pagtuo ngadto sa Dios. Tanawang verse 1, ingon pa niya, "Hear my prayer. Hear my prayer." So first of all mga kaigsuonan, no, usahay naanad ta nga atong mga pagampo kay kitaray nakadungog. Bitaw atong mga pagampo kay kana bitawng piyong lang ka o niya imong hunahuna lang ang imong ginapa istorya. But mga kaigsuonan, yes, of course, God knows what you are thinking. God knows kung unsa ang imong ginastorya sa imong hunahuna. But it is always better to talk to God. Istoryahon nimo ang Ginoo, and para pod sa imong kaugalingon nga mabati pod nimo ang gitawag nga gravity sa imong mga paghangyo ug sa imong prayer mga kaigsuonan. You can hear yourself. Okay? And of course, you are talking to God. Kung tanawon nimo ang Biblia, tanaw gani chapter 28 verse 2 sa book of Psalm. Okay? Open your Bibles there. The Bible says, "Hear the voice of my supplication when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle." So ato makit-an mga kaigsuonan, so we must allow God to hear our voice, to cry unto God. You see, so dapat we need to exercise nga ato yung isulti sa Ginoo ang atong mga paghangyo. Tanawa, chapter 39 verse 12. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, "Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry." Okay? Give ear to my cry. So ato makit-an that we need to cry to God. Atong tawagon ng Ginoo, chapter 54 verse 2. Kung tanawon nimo again ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, "Hear my prayer, O God, and give ear to the words of my mouth." You see? So gibalik-balik yun sa book of Psalm mga kaigsuonan that we must talk to God. Allow our voice to be heard. You see? So, nindot kay mga kaigsuonan nga ato yung i-exercise tong mga kaugalingon, nga ato yung i-istorya atong mga supplication sa Ginoo, atong mga paghangyo sa Ginoo. So diha makit-an ang atong passion nga seryoso gyud ta sa atong mga pagampo. That's why no, nindot kaayo nga naagid kay imuhang place of prayer around sa imong panimalay, na kay place of prayer where you can talk to God privately. Okay? So maybe sa imong balay mga kaigsuonan, wala kay gitawag nga space nga you can talk to God privately, kaya disturbo. Pwede nga you can go to your car o na kay sakyanan while driving, talk to God alone. Istoryaha ang Ginoo. You see? So ato makit-an, there are a lot of ways, because God is a person, you can talk to Him as a person. Ug tanaw nimo ang giingon ni David mga kaigsuonan, iyang plea sa Ginoo nga, "In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness." What does it mean?
in thy faithfulness, He is trying to connect sa promises sa Ginoo. Diba Lord, faithful man kang mutubag sa imong mga promise. So in your faithfulness, Ginoo, kabalo ko nga di ka mo pakyas. In your faithfulness, answer me. And in thy righteousness, meaning, Lord, in the right way, answer me. Kung unsa ang tama para nimo, dili ang tama para nako. Muna ato ang ibutang sa hunahuna mga kaigsunan. Usahay manggod ang ato ang gusto nga tubag sa Ginoo kung unsa ang tama para nato. That's why we need to know God para atong mabaw-an kung unsa ang tama para sa Dios. Unya, we need to expect nga ang tubag sa atong mga prayer mao ni ang tama para sa Dios. And sometimes you don't understand why, but eventually keep on trusting God and until the end masabtan nimo nga mao din ni nahitabo ni diay. So God is teaching me something. Okay? But mga kaigsuonan kabalo ka, usahay ang atong problema. Moana ta nga human ani nga pagsulay makaangkon kog kusog. Di ba usahay mo na atong ginabutang sa una-una. Pag makasurvive na ko ani, mas mahimo kong kusgan. Usahay mo na ato ang sayop. Nganong sayop man na pastor? Yes, nindot na siya pero mas maayo nga within the circumstances, within the trial pa lang, wala pa na human, you ask the strength na already sa Ginoo. You ask the improvement sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Do not wait nga mulahutay pa kaaya nimo maangkon ng kusog within the trying times, within the pain, within the trouble already. Ask the power and the strength from God mga kaigsunan. Okay? Within that predicament sa imong kinabuhi ay angkon na ang kusog sa Ginoo. Ay naghulat nga mahuman pa. Okay? And sa verse 2, grabe ka honest si David. Makitaan gid mo ang iyang honesty at tubangan sa Ginoo, iyang honesty sa iyang kaugalingon. Di ba usahay man gud ang mga tao self-righteous kaayo? Di ba? Di ba usahay bitaw kung mga itag pasaylo, na mga tao nga mga pasaylo kay mali kay ilang pagpangayog pasaylo. Nganuman, uy, pasaylo ako ha sa akong nabuhat sa imo ha, ikaw manggod. Nakadaog na kana. Ikaw manggod, imo manggod kung gikuan mo na nabuhat na ako ni pero sorry kay ha. That's not the right way to ask forgiveness nganuman. Di ba? Murag imo siyang ginabasol. Imo man kung salagod mao na ang kuan, ikaw manggod, something like that. Kuan ha, ay mangay kog pasaylohan nasapot manggug ko. So dili na mao. So meaning you are making excuses. Nasapot manggug ko. Ay ako magumbalay na problema. Ay ang kani manggod. Nagsakit manggod akong ulo. Nagsakit manggod akong tiyan. Ay lain mo daw paminaw mo nang nabuhat na ko to. That's not the way of asking forgiveness mga kaigsunan. Why? Because you are making excuses. Nagahimo kang excuse nga imong ginasulti nga wato nimo gi kuan sa nay mga hinungdan. That's not the right way mga kaigsunan. Admit nga pasaylo ako nasayop yug ko. That's the right way of asking forgiveness mga kaigsunan. No more excuses. Kay kung maghimo pa kay excuses, it will cater more questions and it will cater more pangaaway sa inyong pamilya or sa imong kaaway mga kaigsunan. Kay mura ginabasol nimo ang kuan. Ang ubang tao unya imo ang ginapagawas nga mura og dili valid ang ilang feelings nga masuko sila tungod kay nabo kay ginabati. So dili to tinuod nga pagpangayog pa sa ilo. Admit na sayop ka. Okay? Admit that you have committed a sin, you've mistaken, and you are sorry for it. So muna ang tama mga kaigsunan. Tanaw ang honest ni David. Verse 2, and enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. What does it mean? So David is saying nga Ginoo, kung ako ang imong hukman Ginoong Dios, utrupog ko magkasala. I cannot stand before you. You see? So, David is not saying, Lord, save me from my enemy because they are bad and I am good. Di na mo ginaingon ni David, mga kaigsunan. David is saying, Lord, save me because I believe in you. But if you will judge me also I am condemnable. Sumala pa ni David. Tanawin mo ang Bible, mga kaigsunan. Open your Bibles please in Psalm 130 verse 3. Psalm 130 verse 3. Tanawa ang gingon sa Bible, igsuon. Nangingon ang pulong sa Ginoo sa verse 3. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Kasi may makabarog. Kung Ginoo, imuhang pangtimanan ang mga kasaypanan sa mga katauhan, kasi may makabarog, tubagwa. Way makabarog. Kaya ikaw ug ako, magkasala. You know, sometimes, personally, sa akong kinabuhi, no,
there are people nga ako ang ma-notice nga unsa man ning nganong nabuhat man nila oy nganong inaani man ilang mga kinaiya usay makalikramo ko ba sa kong kagalingon nganong inaani man ilang mga ginabuhat nganong inaani man ilang mga desisyon. So there are things nga murag maglagot kag una but mabot ang panahon nga me myself is being tempted, me myself is bearing a burden nga la bugata niyo la mura mag lami na kay ipakasala something like that. And then, madumduman ako tong mga katawhan nga ako ang naunahunaan nga anong naboto nila anak ko nga. Parehara yun, Amy. Parehara mi magkasasala. I need to really understand those people. Nga naman, kay I am struggling. I believe they are also struggling. You see? So, mas mo broaden ang imuhang mga hunahuna. Kabalo ka, kung ikaw, makaagi kag mga struggle sa imong mga kinabuhi, makaagi kag mga kalisod, it is also God's way for you to have compassion to others and understand them. Kay dili kita ang sentro sa kalibutan. God is the center of the world, mga kaigsunan, and those people are also struggling like us. You see? So I hope nga we will give more nga patience to more people, mga kaigsunan. Kay nga naman, if God will judge us also, otro pud tang hukmananan ingon pa sa verse 2. Now, verse 3. Ingon pa niya, for the enemy hath persecuted my soul, he hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness as those that have been long dead. Verse 4, therefore is my spirit overwhelmed. Within me, my heart within me is desolate. Si David, mga kaigsunan, di ba naman siya enemy diri? So, sa verse 2, kung si David na siya enemy, unya, ingon pa niya kung siya ang hukman sa Ginoo otro pud siyang magkasala unsay kalahian niya silang enemy nganuman nga magpatabang siya sa Ginoo nga parehara man sila magkasala unsay kalahian niya. Nay duha ka buk klase magkasala, mga kaigsunan. Magkasala nga nagpatuyang sa iyang sala ug ang magkasala nga nagngitag kapasayloan sa Dios ug nagduol sa Dios nagsalig sa iya. Kaning mga magkasala ang kaaway ni David, mga kaigsunan, these are sinners nga nagpatuyang lang sa ilang pagpakasala. Si David, usa siya ka magkasala nga nagsalig sa Ginoo ug nangitag kapasayloan. So David, mga kaigsunan, is asking for God's help. Mao ni ang iyang predicament karon. There are enemies of God, and his enemies wanted to attack him. Kabalo ka si David na-depress. Na-depression si David. Kananaw ni mo ayang gingon, mga kaigsunan. Unsa man nga kuan, di ba? I dwell in darkness. You see, I am like those who have been long dead. My spirit is overwhelmed. You see, my heart within me is desolate. Sa may meaning ana? Depression. David was depressed. Di ba? So igsuon, maybe some of you, ikaw or someone you know, na ay mga depression. You see? Kabalo ka, it is a genuine feeling. Depression is very, very real problem. And they need people who can understand them. Pero mga kaigsunan, kabalo ka, unsay pinakatambal sa depression? Salig sa Ginoo. Unya, sayon ra kay na istorya. Sayon ra kay na istorya. Ug sayon ra kay paminawon, usahay makainsulto pa na kung imo nang muna imong iingon sa mga na-depress, murag makainsulto na sa liging Ginoo lang. Murag makainsulto na para sa ilaha. Kay mura bitaw imong ginaingon nga wa mo gud pagsalig sa Ginoo sa liging Ginoo. So, mura na sa makainsulto sa ilaha. But mga kaigsunan, if you are depressed tonight, I do not mean to insult you. I am not saying nga gitawag nga wa kay pagsalig sa Ginoo. What I am saying now is isumbong ang tanan nimong mga isumbong sa Ginoo ang tanan nimong mga kasakit. Sama sa gibot ni David. Sa gibot ni David, isumbong sa Ginoo. Iyang gisulti sa Ginoo tanan. And atong pa rin magbasa man kaysa no? Sumbong ka sa Ginoo. Tanawang gibot ni David, sumbong ka sa Ginoo. Unya, pagkahuman niya sumbong sa Ginoo, verse 3 ug verse 4. Sa verse 5, I remember the days of old. I meditate on thy works. I muse on the works of thy hand. So meaning, mga kaigsunan, pagkahuman niya sumbong sa Ginoo, gi-remember ni David ang iyang mga past experiences ug ang mga past nga mga gibuhat sa Dios. Unsa man ang gibuhat sa Ginoo in the past? David was saved by God. There was miracles na experience ni David. Di ba sa panahon ni Goliath,
giluwas sa Ginoo sa panahon sa Jerusalem, mga kaaway giluwas sa Ginoo. So ato makit-an mga kaigsuonan, sumbong nimo tanan sa Ginoo pagkahuman dayon. Allow your imagination to work. Hinumdumi ang gitawag nga mga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi o giunsa kaniya pagpadaog sa una. O gipadaog kaniya sa una, you are serving the same God, okay, that have saved you before, kaya pug kanya luwason karon. Kabalo ka ang problema sa mga tao nga mga na-depressed bitaw mga kaigsunan kay usahay magkulong sa ilang kwarto, unya pagkahuman maminaw og mga music nga mga kalibutanon nga mga music, unya dili magpaistorya, dili maminaw og gitawag nga istoryahan, og dili mo share sa ilang mga kasakit. Mo na may problema nga imbis maayo mosamot pa noon. Okay? But number 1, ang una nimong sumbungan ang Ginoo. Unya, patanon nimong Ginoo, Lord, nabay tao Ginoo nga akong masaligan Ginoo nga masultian ako Lord nga nianing mga butanga padali ko Ginoo bi, and be willing to trust people. But ang imong saligan katara pong gipakita sa Ginoo nga angay masaligan. Namo po yung mga taong di masaligan gud, imbis makatabang makahatag og problema kay patakaragyawit. You see? So ato makita mga kaigsunan is very very real. Okay? Remember ni David ang iyang mga nahitabo of old, ang mga works sa Ginoo, and tanawang verse 6. Paghuman niya hinumdum, paghuman niya nga nakita ang katong mga butang nga iyang gibuhat sa Ginoo kaniadto, ang verse 6, I stretch forth my hands unto thee, my soul thirsteth after thee as a thirsty land. Wow. So nabati ni David ang iyang need. Ang iya ding pinaka-need mga kaigsuonan is now nothing else or no one else but God. Ang iyang pinaka-need is ang Ginoo. Nabati ni David nga mura siya uga nga yuta, uga nga land, uga nga uma, nga wagi ulan-ulan, nga nangita gyud tubig. Okay? Kadumdum ko sa una itong mga 5 years ago nga nag El Nino diri sa Kidapawan nga gipamunyag mis mga lansones. Unya pagbunyag nimo no, pag kit-an gini mo ang paggamay nga tubig isa ka balde, ay hurot suyopon dito sa tubig. Suyopon dito sa yuta. So inana mga kaigsuonan ang kuan, inana ang gitawag nga gakahitabo. Dapat sa itong mga kinabuhi, dapat inana itong hunger sa Ginoo. Dapat mas gusto ta makaila sa iyaha, muduol ta sa iyaha. Ayaw napoy usahay panahon no nga imbis kay panahon nga uga kaya atong mga kinabuhi magpalayo na sa Ginoo, di sa ako magsimba, di sa ako magkanta, di sa ako mag-alagad, di sa ako mag-apil sa prayer meeting, dili sa ako maginani kay lain nabali naman noon. Di ba? Sa panahon nga mas nauhaw kas Ginoo, nagpalayo na noong kas Ginoo. Ayaw. Duol tas Ginoo mga kaigsunan. Do not allow the devil to deceive you. Okay? Now, ingon pa ni David sa verse 7, Hear me speedily, O Lord, my spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. So, na urgency sa David. Na siya kahulat. Pero mga kaigsunan, usahay no, kana bitang mura bitaw di nakakahulat sa Ginoo nga Lord dali na Ginoo. Dapat natay ma-realize ana mga kaigsunan. Ngano man ang pangutana unsa ra man day ang butang nga nakapabulag sa Ginoo. You see, unsa man ang nakapahimulag nimo sa Ginoo, ngano man ang Ginoo iyang taguan iyang naong, di ba? Hide not thy face in front of David. So why? What happened? What is the thing that hides the face of God from us? Kabalo mo. Ba atong basahon. Okay? Isaiah 59 verse 2. Wala magkatsingon kung madili. Isaiah 59 verse 2. The Bible says, But your iniquities, itong basa verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Makadungog ang Ginoo, makaluwas ang Ginoo. Pero nga naman nga di maminaw ang Ginoo. Verse 2, But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So kung hinungdan, our sins. So when we ask God, Lord, hear me, O God, gusto angay buhaton. We must cleanse our hands, cleanse our mind, cleanse our hearts. You see, confess everything sa Ginoo ang imong mga sala nga nabuhat, and God will hear you. So mga kaigsunan, sometimes the very reason why we are separated from God is our own sins.
So I hope pinaagi sa gahom ug grasya sa Ginoo mga kaigsuonan. Ato nang ibutang sa mga hunahuna nga Ginoo pasayloa yung taon ko. And look at this. 'Di ba? Sa verse 7, hear me. At from verse 1 to verse 7, ato makit-an nga Lord, paminawa ko Ginoo, Ginoo, inana something like that. Pero tanawa ang verse 8 mo na importante kaayo mga kaigsuonan. Kay usahay gusto ta nga ang Ginoo maminaw nato pero kita di ta maminaw sa Ginoo. Mo na problema sa mga tao. Verse 8, cause me to hear thy loving kindness in the morning. For in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. So ato makit-an mga kaigsuonan, nga sige tag syagit Ginoo, nga Ginoo paminawa ko Ginoo, paminawa akong mga hangyo Ginoo, paminawa akong paghilak Ginoo, tanawa ko Ginoo, sitag pangayo sa Ginoo ana. Pero dapat pod andam pud tang maminaw sa Ginoo. Yung pa niya, cause me to hear and cause me to know the path. So, dapat andam pud ta nga willing pud ta maminaw. Kay hangyo man tang paminawon tas Ginoo. Kung ang Ginoo na po'y mo istorya sa ato dapat willing pud tang maminaw. You see? Ayaw pagdagan, di ko gusto maminaw ana, ayaw paginana. And when there is a godly advice, ngay tambag sa imuha, uy, mao ni imong angay buhaton, mao ni ang imong angay nga paga-sundon. And then, the Bible says, ang basahon verse 8 usabo, cause me to know the way wherein I should walk. Ginoo, itugot nga mabaw-an ako kung asa ko mulakaw. Usahay ba no, pag moabot ng guidance sa Ginoo, di na kagasa maminaw. Ngano man, di ba? Mabito na sa verse 1, answer me according to thy righteousness, not your righteousness, but God's righteousness. Why? Kay dapat atong sundon kung unsa ang tama para sa Ginoo, dili ang tama para sa ato. So mga kaigsunan, God is willing to listen, but you must also be willing to listen. God is willing to guide, but you must be willing to follow that guidance. Muna ito ibutang itong unahuna. Now, verse 9, deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Ako yawa, ininduta na, Lord, mudagan ko paingon sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y mutago ni mo, no? So, ang Ginoo ang atong dalangpanan. Ang Ginoo ang atong taguanan. So, Ginoo, sa ato makitaan mga kaigsuonan, no? Usahay, pag natay mga problema, ay magkulong das kwarto, di ta may istorya sa mga katawhan. Higala, ayaw, pagkulong sa Ginoo. Pag istoryaha ang Ginoo. Kaya nga naman, ingon pa ni David, I flee unto thee to hide me. So mudagan ko paingon sa imo Ginoo para ikaw mo'y mutago sa ako. So tago sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo'y mutago sa imuha mga kaigsuonan. Taguan kaniya sa iyang mga pako. Taguan kaniya sa bukton sa iyang gugma. I hope mga kaigsuonan by the grace of God mo adto kas Ginoo. And pag naana kas Ginoo, di ba? Kay ang verse 8, di ba? Lord, tabangi ko nga maminaw ko, tabangi ko nga mutuman ko. Ug tanawa ang verse 10, teach me to do thy will, for thou art my God. Di ba? Nangay mga guidance sa Ginoo, Lord, unsa gid imong will Ginoo? Pag abot sa will sa Ginoo, Lord, di man ko ganahan ani. Ano ni problema nato diaron? Nagampo ta kung unsay God's will. Di ba? God, thy will be done. Pag abot sa will sa Ginoo, dapat andam pud tang mudawat kung unsa ang will sa Ginoo. Di ta magpapaling-paling ay di man ko kaangay ani. No, kung unsa ang will sa Ginoo, di man masayop ang Ginoo, di tuman ta ni ana mga kaigsuonan. For thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. Remember mga kaigsuonan, ang will sa Ginoo kanunay gid nang mopaingon sa imong kaayuhan. Di pa ka makasabot karon, pero kanunay gid nang makaabot sa imong kaayuhan og mahibaw-an nimo nga maunay will sa Ginoo kay maunay upright, meaning maunay tama. Unsa ang pinakatama, unsa ang pinakatarong, kay dili ka giyahan sa Ginoo nga muhimo kag mali. Kung asa ang pinakatama, didto gid na ang will sa Ginoo mga kaigsuonan. See? Kung naa ka sa mali bitaw, murag paminaw nimo mali mani, di na will sa Ginoo kung mali na. Kung tama na, ay gala mo na will sa Ginoo. Because He will lead you to uprightness. Okay, verse 11. Quicken me, O Lord, for thy name's sake. For thy righteousness' sake, bring my soul out of trouble. Now, di ba?
We are troubled, tama di ba? Naman tayo mga troubles. Naman tayo mga kasakit sa mga kasing-kasing. Naman tayo mga kaguliyang, di na malikayan gyud. Mura na gyud nagkaluhan na sa itong kinabuhi sa kalibutan. Pero mga kaigsoon, remember this. For whose sake? Ngano naghangyo man ka nga mawala imong sakit? For whose sake? Ngano naghangyo man ka nga mawala imong problema? For whose sake? Ngano naghangyo man ka nga makaangkon kag maayo nga income? For whose sake? Is it for your sake? Or it's for God's sake? Tanawa, pananglitan, nagsakit ka. Ginoo, gikapuin ako sa akong sakit, Ginoo, tambalin ako, Ginoo. Now, in that prayer, for whose sake? For your sake. You see? Pastor, mali din na, Pastor. Kung may problema nga maambo ka na. Pero, naay higher prayer. That is a good prayer, pero naay higher prayer, ana. Kaya ka na nga pray for your sake, pero unsaon man pag-ampo sa imong sakit, nga mahimong for God's sake. Diba, Lord, nagsakit ko, Ginoo. Tungod sa akong sakit, Ginoo, dili kay ko makapangalagad sa imuha. Tungod sa akong sakit, Ginoo, dili ko makaapil sa mga activity sa church. Tungod sa akong sakit, Ginoo, di na ako mahatag akong tibuok kusog para sa imuha. Lord, ayuha ko, Ginoo, para mas makapangalagad ko sa imuha. Kang kinsa na nga sake, for God's sake. Nakuha nimong punto, mga kaigsunan. A lot of our prayer is for our sake. But we must learn to pray for God's sake. Anawa, pananitan, gusto kag income nga mas dako-dako. Lord, tagay kog income, Ginoo, kay para makalaag ko sa China, Ginoo, para ako ang ilailahon si Xi Jinping ug makadto kog North Korea. so imo ang prayer is para maharuhay. Ginoo, tagay ko ani, Ginoo, para makapalit ko sa akong mga gusto, Ginoo. Ginoo, i-provide ang akong mga needs, Ginoo, para inani-nana. You see? For whose sake ang imuhang pagpangayo og maayo nga panginabuhi? For your sake. For your comfort. Again, those who are comfortable will not experience the comfort of the comforter. So, unsa man imong gusto? Do you want to be comforted or do you want to be comfortable? If you ask God to comfort you, it means that you are having troubles. But if you wanted to be comfortable, you will not experience the power of the Holy Spirit, the Comforter. So mga kaigsunan, saan yung pag-ampo about money? Lord, provide what I need, Ginoo, for me to be a blessing sa buluhaton. For me to be a blessing to the people who needs help. You see? Make me a channel of your blessing. So ato makitaan, mga kaigsunan, no, nga mag-learn ta sa itong mga paghangyo sa Ginoo. Very, very important. Mag-ampo gani ka, imag yung hunahon, imagine nimo kani nga akong giampo, para kang kinsa man ni? Para kang kinsa ning kaayuhan? Para lang ba ni sa ako or para ni sa sake sa Ginoo? Kay kabalo ka, mga kaigsunan, if you are asking something for God's sake, it will always result the best for you. You see? The best gina para sa imuha. You see? Muna si David, mga kaigsunan, ngon pa niya, quicken me, ngano man, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake. You see? So for God's sake. So I hope na ma-learn na nimo. Verse 12, and of thy mercy, cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. So David is saying, mga kaigsunan, so lugoon biya ko nimo, Ginoo. Ato makita, mga kaigsunan, nga pag nagay tao ngayang atakihon ang Kristohanon, he is inviting the retaliation of God. Why? Because when you attack a Christian, you attack God. When you attack a believer, you attack Jesus. Mabito si Apostle Paul, ingon pa ni Jesus Christ, it is hard for you to kick against the prick. Nga naman, when he was attacking Christians, he was actually attacking Jesus Christ. So mga kaigsunan, ang Ginoo mo'y manimalos. Nga nung naingon mas David nga, Lord, attack my enemy, Ginoo, destroy my enemy. So meaning, mga kaigsuunan, si David, iyang ginabutang sa kamot sa Dios ang pagpanimalos. And I hope we will learn that, mga kaigsuunan, kay mas grabe manimalos ang Ginoo. And hinaot ko, mga kaigsuunan, nga imo na nasabtan ang mensahe karon. Very, very simple message, pero grabe ka practical o grabe ka tinuod sa itong mga kinabuhi. I hope nga ato ning nasabtan o ato kining ikinabuhi. Salamat sa pagpaminaw o sa kaawit alang kanimo.
We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean gates. Earth shall keep with jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Thank you sa mga pag-awit. Magampo ta. Amahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa mga pulong nga imong gibutang sa baba sa imong alagad, nga mahimong masaysay sa imong mga katawhan, Ginoong Dios. Nangayo mi nga katong mga pulong nga Ginoong Dios mahimong challenge among mga kinabuhi. Nakato di lang mapabilin nga pulong lamang apan mga butang nga mao'y magtultol kanamo sa pagbuhat ug pagsunod sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Tabangi mi amahan nga among mga pagpaningkamot, among mga tinguha, among mga pagpangabudlay ibabaw sa kalibutan, dili lang alang sa among kaayuhan, apan alang sa kapadayunan sa imong gingharian ug alang sa kahimayaan sa imong balaang pangalan. Ginong Dios, gisalig na mo tanan diya kanimo, gitugyan tanan diya kanimo Ginoo uban niyang matag usa, lig-una ang matag usa, kay nasayod mi Ginong Dios, ikaw ang among dalangpanan ug wala nay lain pa. Salamat sa pagtubag ning mga paghangyo sa ngalan ni Hesus, gisalig na mo ang tanan. Amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Amen. Salamat, Pastor.